Nang matigil na ang pag-aaway ng dalawang House Lord, agad na tinanong ng Estate Lord si Grandma Chu kung ano ang opinyon niya sa nais niyang gawin na utos. Naging seryoso si Grandma Chu nang marinig ito, at nakangiti niyang sinabi na sumasang-ayon siya sa nais gawin ng Estate Lord. Alam niya rin na matinding kaguluhan ang idinulot ng batang ito sa kanilang imperyo, at kahit ang kanilang Huayu Tower ay isa sa mga nabiktima. Kaya't tama lang na dapat nilang mapatay ang taong ito sa lalong madaling panahon. Nagulat naman ang dalawang house leader dahil hindi nila inaasahan na sasabihin ito ni Grandma Chu. Nagtaka rin sila kung ano ang nais gawin ng babae na ito, dahil silang tatlo ay mayroong alyansa. Kaya napatanong na lang sila kung pinagtaksila na ba sila ng babae na ito. Ngunit nagsaad naman si Grandma Chu na kung talagang nais gawin ito ng Estate Lord, kailangan nilang agad na ipatupad ang Demon Purging Decree. Dahil nasa batang ito pa rin ang kanilang kayamanan na Budi Roots. Naging seryoso naman ang Estate Lord nang marinig ito. Nang makita ni Grandma Chu ang reaksyon ng Estate Lord, agad rin niyang sinabi na baka kung hindi nila agad mapatay ang bata, maisipan nito na kainin na lang ang kanilang kayamanan. Malaking kawalan ito para sa kanilang lahat. Ang mas malala pa ay tiyak na mas magiging malaki ang pinsala na mararanasan ng kanilang pamilya. Nagulat naman ang Estate Lord dahil hindi niya naisip ang bagay na ito. Alam rin niya na kailangan niyang makuha ang kayamanan na ito para makumpleto nila ang kanilang martial arts. Kaya nagsaad na lang siya na matapos niyang marinig ang opinyon ng lahat, may desisyon na siya para sa utos na ito. Natuwa naman ang tatlong House Lord dahil alam nilang matutuloy na ang utos. Ngunit taliwas sa kanilang inaasahan, bigla namang sinabi ng Estate Lord na kalimutan na nila ang Demon Purging Decree. Dagdag pa niya na sobrang pagmamalabis ang utos na ito para lamang sa isang bata. Nagulat naman ang mga House Lord dahil hindi nila ito inaasahan. Kaya napatanong na lang sila kung ano ang ibig sabihin ng Estate Lord. Nagdahilan naman ang Estate Lord na sinabi lamang niya ang utos na ito upang malaman niya sa kanilang lahat kung sino ang magpapakita ng pag-unawa at awa sa batang ito. Nagsaad rin siya na bilang ang 7 pamilya, sila ang pinakamalakas na pamilya sa kanilang imperyo. Kaya kailangan nilang maging responsable upang mapanatili ang kapayapaan sa buong imperyo. Ipinaliwanag rin niya na kung magpapasimula sila ng utos ng Demon Purging Decree kay Zuo Fan dahil lamang sa may kapangyarihan sila na gawin ito at dahil mas mapapadali ang kanilang buhay, hindi ba ito isang kawalan ng responsibilidad para sa kanila? Magiging masyadong pabaya sila sa mga epekto ng kanilang desisyon. Nainis naman ang dalawang House Lord dahil hindi nila alam kung pinaglalaroan lang ba sila ng taong ito. Matapos ang ilang sandali, natapos na rin ang usapan nila. At hinayaan na ng Estate Lord ang mga House Lord na bumalik sa kanilang mga guest rooms upang makapagpahinga. Agad na umalis ang mga ito at naiwan na lang sa loob sina Butler Leng at ang Estate Lord. Nainis naman ang Estate Lord dahil mas gumaling pa si Grandma Chu sa pakikipag-usap at negosasyon pagkatapos nitong mawala ng maraming taon. Sumang-ayon naman si Butler Leng at sinabi na magaling na noon pa ang babae na ito. Nakakamangha pa. Nakita niya agad ang kahinaan ng Estate Lord at pinutol niya ang kanyang mga iniisip tungkol sa paglabas ng Demon Purging Decree sa batang ito gamit lamang ang ilang mga pangungusap. Kaya sa tingin niya, isa itong kakayahang bihirang matagpuan. Nasabi rin ni Butler Leng na sa kanyang pananaw, habang ang Drifting Flowers Edifices ay ang pinakamahina sa 7 pamilya, siya ang magiging tao na magpapahirap ng husto sa kanilang mga plano. Sumang-ayon naman dito ang Estate Lord at nasabi na sa oras ng pagbalik ng babae na ito, tiyak na mahihirapan na naman silang wasakin ang Drifting Flowers Edifices. Samantala, bigla namang bumalik ang tatlong House Lord sa conference room upang malaman kung ano ang nangyayari. Nagsaad naman si Butler Leng na naiintindihan niya ang kanilang mga alalahanin. Kaya't pakiusap niya sa mga ito na mag-relax muna ang lahat. Ipinangako rin niya na dapat silang maging panatag dahil ang Regent Estate ay hindi aatake sa anumang kagalang-galang na pinuno ng pamilya na naroroon. Nasabi rin niya na ang kanilang estate leader ay nadala lamang sa init ng sandali at binawi na niya ang kanyang unang sinabi. Nagulat naman ang mga ito nang marinig nila ang sinabi ni Butler Leng. Kaya nasabi na lang ng Valley Lord na talagang hindi nila may tatago ang kanilang iniisip kay Butler Leng. Nagpasalamat naman si Butler Leng sa papuri na ibinigay ng Valley Lord at sinabi niya na talagang matalas lamang ang kanyang mga mata sa bagay na ito. Naging seryoso naman ang Valley Lord at tinanong niya si Butler kung ano ang paraan na gagawin nila upang mapatay si Joe Fan. Nagtinginan naman ang dalawa nang marinig nila ito, at napatawa na lang ng malakas ang Estate Lord. Nagsaad rin ang Estate Lord na ang Valley Lord ay isang sect leader, kaya nagtanong na lang siya kung bakit siya natatakot kay Joe Fan.
Dagdag pa niya na kahit ang Valley Lord ay alam niyang kaya nitong patayin si Joe Fan kung naisin niya. Nagsaad naman si Butler Leng na huwag kang matakot dahil alam niyang ipinadala na niya ang kanyang mga elder upang patayin ang batang ito. Hindi naman makampanti ang Valley Lord sa naging sagot sa kanila ng Estate Lord kaya tinanong niya ang mga ito kung ano ang gagawin nila kung sakaling hindi magtagumpay ang pag-atake na ginawa ng kanilang mga elder. Nagtaka rin siya kung hindi ba ito ang dahilan ng kanilang pagtitipon ngayon upang maglabas ng posibleng Demon Purging Decree para sa batang ito. Upang maglabas ng potensyal na Demon Purging Decree. Nagsaad naman ang Estate Lord na nasa antas lamang ng Bone Forging Realm ang batang ito, kaya hindi ito karapat-dapat sa ganitong utos. Ipinaliwanag rin niya na isang bata lamang ang kalaban nila, at isa pa, para sa ibang rason ang paglabas ng isang Demon Purging Decree. Itinaas naman ni Butler Leng ang kanyang kamay at sinabi na kahit limitado ang kanyang impormasyon tungkol sa batang ito, alam niyang nagpadala na ng 2 elder ang 7 pamilya, para sa kabuuang 6 na eksperto na nasa Heavenly Realm. Kaya ang tsansa na matalo ang bata na ito ay higit sa 70%. Ngunit sa tingin niya, matapos niyang malaman ang impormasyon, tiyak na ang kamatayan ng batang ito. Nagtaka naman ang Estate Lord sa kumpiyansa ni Butler Leng, kaya tinanong niya ito kung ano ang dahilan kung bakit sigurado siyang mamamatay na ang batang ito. Agad naman sinabi ni Butler Leng na ayon sa kanyang nalaman, nagboluntaryo mismo ang kanilang venerable na si Li Jingtian upang hulihin ang batang ito. Nagulat naman ang Estate Lord dahil hindi niya inaasahan na gagawin ito ng kanilang venerable. Ipinaliwanag naman ni Butler Leng na sa tingin niya, narinig mismo ng kanilang venerable ang ginawa ng batang ito sa Drifting Flowers Edifices, kaya nagdesisyon ng matanda na ito na kunin ang cultivation method ng batang ito. Kaya para sa taong katulad niya na isang martial art fanatic, hindi nakakabigla na maging target ng kanilang venerable ang batang ito upang mapalakas ang kanyang sarili. Nainis naman ang Estate Lord dahil talagang hindi pa kontento ang kanilang venerable sa kanilang Imperial Body Tyrant. At umalis pa ito upang tingnan ang ibang cultivation ng batang ito. Nagsaad naman si Butler Leng na pabor rin naman sa kanila ang ginawa ng kanilang venerable, dahil kung pagbabasihan nila ang pagkatao ng matanda na ito, tiyak na papatayin niya agad si Joe Fan matapos niyang makuha ang kanyang cultivation method. Kaya sa tingin niya, patay na ngayon ang batang ito. Nagulat naman ang mga elder nang marinig nila ang pagpapalagay na sinabi ni Butler Leng. Naging seryoso rin si Butler Leng at kanyang sinabihan ang lahat na dapat na silang maghanda upang mawasak nila ang lungsod ng Windgaze. Nagulat naman dito ang mga House Lord at nagsaad din sila na ang rason kung bakit pinadala nila ang kanilang mga elder sa lungsod na ito ay upang mapatay si Joe Fan. Kaya kung sa tingin niya napatay na ang batang ito, ano pa ang dahilan kung bakit sila maghahanda para lamang magpunta doon? Bigla namang sumigaw ang Estate Lord na talagang tanga ang Valley Lord sa kanyang sinabi. Ipinaliwanag ng Estate Lord na nanggaling ang Joe Fan na ito sa lungsod na ito. Kaya hindi nila masisigurado na wala nang magpapakita na taong katulad niya na kayang wasakin ang kanilang mga elder. Kaya upang masigurado na wala nang pasaway na katulad ni Joe Fan ang lumabas sa imperyo na ito, kailangan nilang wasakin ang lungsod na ito. Nagsaad din ng Estate Lord na walang salita pa siya na sinasabi na hindi niya ginagawa. Kaya ngayon ay talagang sisiguraduhin nila na mawawala na ang batang ito at mawawala na rin ang buong pamilya o angkan nito sa kanilang imperyo. Matapos ang ilang sandali, natapos na rin ang pag-uusap ng lahat. Galit na sinuntok naman ng Valley Lord ang malaking bato dahil sa inis niya sa Regent State. Nasabi rin niya na mukhang ginagawa lang siyang tauhan ng pamilya na ito. Sumang-ayon naman dito ang Grand Elder at kanyang nasabi na mukhang ito nga ang ginagawa ng pamilya na ito. Ang malala pa ay matagal nang isinara ng Imperial Family ang Windgaze City para sa kanilang 7 pamilya. Kaya sa ngayon, nais silang gamitin ang Regent Estate upang subukan ang pasensya ng Imperial Family. Ang malala lamang ay sila lamang ang magiging scapegoats ng Regent State. Nainis naman ang House Lord ng Mary Woods dahil kung hindi nila susundin ang utos ng Regent State ay ibig sabihin lamang nito ay magiging kalaban sila ng mga ito. Kapag ginawa naman ito ay mas mapapahamak sila sa Imperial Family. Kaya walang magandang resulta ang dalawang bagay na ito kaya nagtanong na lang siya kung ano ang kanilang gagawin. Napamura naman ang lahat ng House Lord dahil talagang nakakainis ang ginagawa sa kanila ng Regent Estate. Bigla namang nagsaad ang ika-5 elder na sa tingin niya ay mas mabuting piliin nila ang daan kung saan mamahina ang pinsala na kanilang makukuha kung sakali mang mabaygo ang kanilang plano. Nasabi rin niya na kahit umatake man sila sa Windgaze City, hindi pa nila alam kung ano ang magiging reaksyon ng Imperial Family.
Ngunit kapag kinalaban naman nila ang Regent State, tiyak na hindi magiging maliit ang kanilang pinsalang matatamaw kung pagbabasihan nila ang pagkatao ng Estate Lord. Napaisip naman ang tatlong House Lord na mukhang may punto ang sinabi ng ikalimang Elder. Kaya nagsaad na lang ang Valley Lord na sa ngayon, kailangan nilang sumugal sa bagay na ito. Kung ganoon, ang magagawa na lang nila ay sumugal at magpusta na ang imperial na pamilya ay mahina ngayon, kaya hindi sila maglalakas loob na galawin at parusahan sila. Napamura na lang ang Valley Lord at agad na niyang inutusan ang kapwa niya House Lord na ilabas na nila ang kanilang messaging jade. Agad rin nila inutusan ng mga elder na naiwan sa kanilang sect na umatake ang mga ito sa Wingay City. Napansin naman ito ng Estate Lord kaya nasabi na lang niya na mukhang mas pinili ng mga House Lord na galitin ng Imperial Family kaysa hindi sundin ang kanyang utos. Kahit na alam nila ang plano niya, nagsaad naman si Butler Leng na ang tatlong ito ay mga house leader ng kanilang pamilya, na ang tatlong House Lord na yun ay hindi tanga upang hindi nila maunawaan ang kanyang intensyon. Nasabi rin ni Butler Leng na talagang hamina na ang impluensya ng Imperial Family dahil mas pinili pa ng tatlong House Lord na subukan ang pasensya ng mga ito kaysa kalabanin ang pamilya nila. Sumang-ayon naman dito ang Estate Lord at kanyang sinabi na matagal nang nagsimula na hamina ang awtoridad ng Imperial Family sa 7 pamilya. Nasabi rin niya na sa mga nagdaang taon, mas lumakas pa ang 7 pamilya at hamina naman ang lakas ng Imperial Family. Ang mas maganda pa ay ang kasalukuyang emperador nila ay ang pinakamahinang emperador sa kasaysayan ng kanilang imperyo. Kaya ito na ang pagkakataon nila upang mapasailalim sa 7 pamilya ang imperyo na ito. Nasabi rin ng Estate Lord na kapag walang ginawa ang Imperial Family kapag umatake na ang 7 pamilya doon, gagamitin niya ng buo ang isang Demon Purging Decree upang alisin ang lahat ng laban sa kanya at pagsisahin ang 7 mararangal na pamilya. Upang sa gayon, ang imperyo na ito ay magiging kanya na ng nararapat. Nagsaad naman si Butler Leng na kapag naging isa na ang 7 pamilya, tiyak niyang kahit ang 4 pillar ng Imperial Family ay hindi makakapigil sa kanilang nais gawin. Tumawa naman ng malakas ang Estate Lord dahil sa wakas ay magkakaroon na ng resulta ang matagal na niyang plano. Binati rin siya ni Butler Leng dahil sa magandang resulta ng pagtitipon na ito. Hinawakan naman ng Estate Lord ang kamay ni Butler Leng at kanyang sinabi na siya ay isang natatanging punong ministro sa henerasyong ito. Ngunit handa siyang maging katiwala ng Regent Estate at suportahan siya sa kanyang layuning sakupin ang lahat. Kaya ipinangako niya na ang pangako niya sa kanya ay matutupad sa sandaling siya ay umupo na sa trono. Nasabi rin ng Estate Lord na ang posisyon bilang Prime Minister ay tiyak na mapapasa kanya sa oras na magawa nila ang plano na ito. Natuwa naman si Butler Leng at nagpasalamat rin siya sa sinabi ng Estate Lord. Nagsaad rin si Butler Leng na kapag pinatay na ni Elder Lee si Zuo Fan at ibinalik nito ang body root sa kanila, agad niyang tutulungan sa pagpapaunlad ng 9 Dragons Diamond Body ang Estate Lord. Kaya kapag dumating ang sandaling yon, kahit ang 5 banal na dragon ng Imperial Family ay hindi na siya magagawang abutin. Sa oras na yon, tunay niyang masasakop ang buong imperyo nang walang natitirang kaaway. Nabahala naman ang Estate Lord kung talaga bang kukunin ng kanilang venerable ang body roots na ito kay Joe Fan bago niya patayin ito. Alam rin niya na maaaring itapon ito ng kanilang venerable dahil alam niyang hindi mahilig sa kayamanan ang matandang yon. Nagsaad naman si Butler Leng na hindi kailangan mag-alala ang Estate Lord sa bagay na ito. Nasabi rin niya na si Elder Lee ay isang martial fanatic lamang, ngunit hindi ito isang tanga. Kaya alam niyang hindi itatapon ng venerable ang kayamanang ito, at tiyak niyang ibibigay niya ito sa kanila. Nagsaad rin siya na sa lakas ni Elder Lee, wala nang pagkakataon si Zuo Fan na sirain ang kayamanang yun kahit kaunti. Kaya't sinabihan niya muli ang Estate Lord na huwag na itong mag-alala pa. Natawa naman ang Estate Lord dahil tama nga naman ang sinabi ng kanilang butler. Sa kabilang banda, agad na nagtipon ng 3 natitirang House Lord at tinanong nila si Grandma Chu kung ano ang nais gawin ng Regent State. Nagsaad naman si Grandma Chu na alam niya kung ano ang nais gawin ng Regent State sa kanila. Isang magandang halimbawa nito ay ang pagkakalagay nila ng 7 upuan kanina sa kanilang pagtitipon. Alam niyang inaakala ng 2 House Lord na minamaliit lamang sila ng State Lord, ngunit hindi ito ang dahilan kung bakit nila ginawa iyon. Nagtaka naman dito ang Pavilion Lord kaya tinanong niya si Grandma Chu kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Agad naman na ipinaliwanag ni Grandma Chu na ito ay isang pagsubok upang malaman kung sino ang susunod sa kanila. Nagtaka naman ang Pavilion Lord dito kaya nagtanong siya kung ano ang ibig sabihin nito.
Nagsaad naman si Grandma Chu na ang ibig sabihin lamang nito ay nais ng estate lord na ipaalam sa kanila na masyado na siyang malakas at nais niyang malaman kung sino ang susunod sa kanya nang walang reklamo. Nasabi rin niya na ang pagtangi ng Pavilion Lord sa pag-upo sa upuan na ito ay nangangahulugan lamang na naging kalaban na sila ng Regent State. Nagulat naman ang dalawang house sa paliwanag ni Grandma Chu. Nasabi rin ng Marquis Abode na alam na niya ngayon kung bakit pumayag lang kanina si Grandma Chu sa nais gawin ng estate lord. Nasabi rin niya na kapag nagsimula na ang estate lord sa kanilang plano, tiyak na magiging ligtas lamang ang kanilang Drifting Flowers edifice dahil sa pagsunod niya kanina. Nagsaad naman si Grandma Chu na tama nga ang sinabi niya. Sa ngayon, napaniwala nila ang estate lord na ang Budi Roots ay nasa kay Joe Fan. At nagpalabas rin siya na ang Drifting Flowers edifice ay handang sumunod sa kahit anumang utos na ibibigay nila. Alam rin ni Grandma Chu na kahit kalaban pa rin ang tingin sa kanila ng Regent State, wala na sila sa unang listahan ng kanilang dapat unang atakihin sa oras na simulan nila ang kanilang plano na pag-isahin ang 7 pamilya. Kaya pinayuhan niya ang dalawa na kailangan nilang mag-ingat sa Regent State dahil sila na ang unang aatakihin ng mga ito. Sinabihan naman ng Pavilion Lord ang Marquis Abode na kailangan nilang maging maingat ngayon sa nais gawin ng Regent State. Bigla namang hinampes ni Grandma Chu ang kanyang sandata sa sahig at kanyang sinabihan ang dalawa na huwag nilang isipin na ligtas na ang sect niya. Dahil kahit na nasa unahan ang dalawang pamilya na ito sa listahan ng estate lord, alam niyang panandalian lamang ang kaligtasan na ito. Nasabi rin niya na silang tatlo ay nasa parehong sitwasyon, kaya kahit isa man sa kanila ang mawala ay tiyak na ito na ang magiging katapusan nilang lahat. Humingi naman ng paumanhin ang dalawa kay Grandma Chu at nagpasalamat sila sa mga sinabi nito. Nagsalita naman si Grandma Chu na sila ay magkasundo sa ngayon. Kaya dapat nilang tutukan ang pagpigil sa Regent Estate at ang kanilang pag-atake sa pagsakop sa kanilang imperyo. Nagsaad din si Grandma Chu na sa pagkakaintindi niya sa layunin ng Regent State. Tila nais nga mga ito na ipatupad ang isang Demon Purging Decree ay hindi niya iniisip na para kay Zuo Fan yon. Ang totoong layunin ng utos na ito ay upang magdulot ito ng kaguluhan sa kanilang imperyo at gagamitin ito ng Regent State na pagkakataon upang wasakin ang 6 na pamilya at pag-isahin ito sa ilalim ng kanilang pamumuno. Gayunpaman, alam rin ni Grandma Chu na matagal nang gustong kunin ng estate lord ang Body Root, kaya kanina niya binanggit ito upang medyo magpalamig ang estate lord sa kanyang nais gawin na pagpatay kay Zuo Fan. Ngunit hindi magtatagal ay alam niyang gagalaw na ulit ang mga ito sa kanilang plano. Kaya sa sandaling mamatay si Zuo Fan at makuha ng estate lord ang Body Root, tiyak na agad na ilalabas ng estate lord ang utos ng Demon Purging Decree upang alisin ang silang 3 pamilya sa kanyang mga kalaban.